Hi guys, welcome back again sa ating YouTube channel, no? So ngayon guys, meron akong i-review kasi ito, Van True na naman. So syempre, pinadala na naman tayo ng Van True. And bago natin simulan tong video na to guys, this video is sponsored by Van True. And thank you again Van True sa pagpapadala nyo ng dashcam sa akin, ano? So pangalawa na to, pero mas upgraded to, mas latest version to ng dashcam natin. Then yun naman guys, yung quality ng box niya, talagang napaka premium niyan. Kasi gusto ko ipagkumpara yung aking dashcam tsaka dito, kasi ito guys is ano to, N5 Nexus 5 yung model niya. Yung sa akin kasi guys, N4 Pro. So konti lang naman difference siya. Pasok mo tayo sa ating sasakyan, check muna natin. So yun guys, no, ito yung dashcam ko talagang ginagamit ngayon. Ayan o, nakalagay N4 Pro. So ito naman is Nexus 5. So mas upgraded to, mas latest version to. Yan, sabi ko nga sa inyo guys, no, ano pa lang, box pa lang niya, yung packaging pa lang niya, tapos talagang napaka premium ng ano, dating, oh, di ba? Oh. Hindi yan yung tipong mumurahin lang na dashcam. So ipapaskill ko dito guys yung ating link kung saan nyo pwede siyang bilhin. Available yan guys sa Amazon, ano? Tsaka pwede kayo dumiretso dun sa vantrue.com or vantrue.us. Okay, so setup ko lang muna guys. Ang gagawin ko lang naman is hindi na ako magka-cable kasi sync cable lang din naman siya eh. So dinaan ko lang dyan. So papalitan ko lang siya nitong ating dashcam at saka yung nasa likod natin. Okay, so wait lang. So yun pala guys, yung mga bago pa lang dito sa ating channel. Actually na-review ko na to dati guys, no. Itong version nga na itong sa akin na N4 Pro, no. Pero ngayon dahil nga pinadalhan ulit tayo ng Van True, siguro natuwa sila doon sa vlog natin, ano. And binigyan nila ulit tayo ng ganito. So bagong bago to guys. Actually hindi ko pa siya nabubuksan. Ngayon ko pa lang siya unbox para mapakita ko sa inyo kung ano yung mga kasama dito sa box na to. Alright, so setup ko lang muna guys. Actually guys, almost 1 week na sa akin to. Hindi ko lang siya nare-review kasi nga medyo busy pa tayo that time. So yung sa pagsisetup na to guys, bago ko i-unbox pala to, no. Sa pagsisetup na to, madali lang siya guys i-setup. Ang ginawa ko, bigyan ko lang kayo ng idea, no. Yung wire na to, Type-C to eh. Mahaba to guys, nasa 20 feet ito. So dito ko lang siya dinaan, siniksik ko lang siya dyan. Pati dito, inikot ko lang siya, inangat ko lang yan. Yan, tapos dyan, pinasok ko lang. Sobrang dali lang, ako lang nagkabit dyan. Hindi na ako nagpakabit niyan sa ibang tao. Ako na lang, dinaan ko lang siya doon. Pakita ko sa inyo sa likod, ano, para makita nyo. Ito, dito ko siya dinaan, dito sa gilid na to, papunta doon sa harapan. So Type-C lang yan, ito, pakita ko sa inyo ha. Ayan o, Type-C lang siya, kakabit lang natin. So papalitan ko lang to, mamaya. Actually same lang sila ng itsura eh, pero palitan natin yan para mapakita natin yung video quality ng ano natin, vlog natin. Yan, so ganun lang siya mag-setup, napakadali. Tapos, yung pinaka-plug niya o yung outlet niya, yan, ito guys, actually mahaba rin to eh. Pwede ko rin siya idaan sana dito, pero dito na lang kasi kaysa pahirapan ko pa yung sarili ko. Ito lang yun, yung andito, ito, meron siyang mount talaga dito. So kinabit ko lang yun dyan, then sinaksa ko lang siya sa ating dito, yung cigarette outlet natin. Yan, so dyan lang siya nakakabit. Okay, so unbox na natin to. Pakita ko sa inyo kung ano yung mga kasama na tong dashcam natin. Okay, simulan na natin guys ang pag-unbox dito sa ating Van True, no? Bagong bago. Tingnan nyo lang guys, naka-plastic pa yan. Hindi ko talaga siya binuksan. Gusto ko i-unbox sa harapan niya talaga. Okay, so sisirahin ko na muna yung plastic. Sabi ko nga eh, bakit dashcam ulit? Actually, meron pa dapat sila sa akin ipapa-review yung ano, jump starter. Kaso na out of stock daw. Kaya nag-email ulit sila sa akin na parang sabi nila kung pwede rin daw ito munang i-review natin itong N5. Yan, so unbox natin yan. Wow, excited na tayo. Tsaka maganda dito guys, no? Kasi nga parehas lang sila.
i-version lang talaga at yung mga konting upgrade lang siguro ng specs. Hindi na ako magre-rewire, no? Ito na rin yung gagamitin ko. Itatanggalin ko lang yan, then isasalpak ko lang siya ulit. Okay. So ito na guys, no? Tingnan niyo naman, napaka-premium talaga. No? Para kayo nagbukas ng yung iPhone or yung mga Samsung, no? Meron talaga siyang ganyan, no? Oh. Di ba? So, buksan na natin. Oh. Yan. Okay, so unang-una dito guys, nakalagay. Yan, ito yung kung paano siya i-install. No? So yun yung guide. Yan. So pares lang naman to nung ginawa natin. Kaya tabi muna natin yan. Buksan natin to. Uy, parang mas malaki siya. Hindi ko sure ha. Tingnan natin. Ito guys, unang-una natin bubuksan, syempre yung pinaka dashcam natin. Wow, ang ganda. Iba yung kulay niya. Guys ha. Ayan, so pakita ko sa inyo. Wait lang. Kunin natin yung camera. Ayan. So ito guys, pakita ko sa inyo. Yan, so ito na yung camera natin. Yan, naka-plastic pa yan. No? So, tanggalin na natin yan. Then mamaya guys, sasabihin ko sa inyo yung specs na ha. So, unbox muna natin yung mismong camera natin. Yan, so ito yung camera natin, ano? Yan. So, tingnan natin guys kung ano ba yung pagkakaiba niya. Actually guys, yung laki halos walang pinagkaiba, no? Meron lang, ang pinagkaiba niya lang talaga, meron lang siya dito nakalagay na Nexus 5. And yung sa akin naman is yung Nexus 4 Pro. Yan. So pagdating naman sa lens, halos parehas lang sila. Then pagdating naman dito sa gilid guys, halos parehas lang din. And pagdating sa harapan, yung lens natin, parehas lang din siya. So walang pinagkaiba talaga, no? Yan, same na same siya. Kaya maganda siya i-review kasi hindi ko na kailangan mag-rewire. So i-attach lang natin sa dyan. Okay, so tabi lang muna natin itong pinaka dashcam natin. And sumunod, itong camera sa likod. Tingnan natin kung parehas lang din sa atin, ano? Tingnan pala natin guys kung anong pinagkaiba ng camera ko sa likod, no? Subukan natin. Buksan nyo. Mamaya magkaiba ang kulay. Okay, so ito yung bago natin. So yun guys, no? Medyo may pagkakaiba yung bago natin, ano? Mas mahaba siya kumpara dito sa luma natin. Ito yung N4 Pro natin at saka ito yung Nexus 5 natin. So mas mahaba siya. Okay? Pero pagdating naman sa guys, sa pinaka outlet niya is Type-C pa rin siya. Pares yung Type-C. Okay? So tingnan natin. Okay guys, eto papakita ko sa inyo yung difference ng camera sa likod, ano? Ang pinagkaiba pala na to guys, dalawa yung lens niya dito. Ito at saka ito. Ito kasi guys yung sa atin, isa lang. Ito. Wala siya dito sa kabila. So maganda dito guys, makukuha niya rin yun nandito sa loob natin, papunta doon yung view, except dun sa main dashcam natin, ano? Kaya mas maganda pala to. Yan, oh, di ba? Nice. So kakabit natin to mamaya, papakita ko sa inyo yung video, ano, para at least makita nyo kung gaano ba kaganda tong video quality ng Vantro Nexus 5 natin. So syempre guys, hindi mawawala itong ating power niya, no? Ito sinasaksak to sa cigarette outlet natin. Then syempre Type-C pa rin. Tapos ito naman guys, ito yung ilalagay natin dito sa front natin. So ito yung pinapang mount natin. Then dito natin ilalagay itong camera. So parang ganito siya guys, no? Yan. So ganyan siya. So yun yung kakabit natin dito sa ating harapan. Okay, so madali lang naman siya tanggalin, ihilahin mo lang naman siya palabas. Alright, and syempre may kasama rin siyang double-sided tape na pang mount natin. Ito guys, ito yung sa likod natin na camera at saka ito yung sa harapan natin na camera. So dalawa siya. Okay, and syempre yung ating Type-C cable na 20 feet to guys, Type-C, no? Ito yung papuntang likod para malagay natin yung camera. Okay, saka meron pa isa dito, may kasama ulit siya na another Type-C, no? Pag pwede tayo mag-transfer sa computer natin. Ang gagawin ko na lang is ipagpapalit ko lang yung camera dito sa ating
harapan at saka doon sa likod natin. Okay, so let's go. So balik ko muna to guys, then sasabihin ko sa inyo yung specs nitong ating camera. A few inches later. Guys, kailangan ko mag-rewire. Oh, no! So habang sinasetup ko siya, naghahang. So hinanap ko yung problema, tinanay ko pinalitan yung mount niya, yung doon. Ganun pa rin. So next na step na ginawa ko, tinanay ko yung charger, pinalitan ko, ganun pa rin, naghahang siya. Every time na ibuboot ko siya, nagpe-freeze yung yung video. So ang dahilan pala, akala ko kasi nga pares lang sila ng Type-C, yung cable na to. Yung pala hindi. Mas makapal siya. Kasi nga guys, ang camera nito 4, di ba? Kumbaga special wire siya guys para sa 4 na camera. Kasi itong ating luma, ito is pang 3 lang. So buti na lang dinetect ko kasi mag-i-email na sana ako dun sa Vantru. Kasi nga I think parang sabi ko may problema yung camera kasi nagpi-freeze nga. So yun, inisa-isa ko siya lahat. Chinek ko yung yung kable, yung pala kailangan ko palitan. So ginawa ko, tinanggal ko ulit yung wire natin. Tapos ikakabit natin ito. Madali lang naman. So siningit ko lang naman siya dito. Yan, so pinadaan ko lang siya dito. Yan, ikot ko lang yan dun. Sobrang dali lang yan, okay? So babalik ulit ako guys. So yun guys, finally naayos na natin yung camera natin. Ayan, 4 na siya. So medyo nahirapan tayo dun, no? Kasi dinetect ko pa kung ano yung problema talaga ng camera. Kasi akala ko talaga yung unit. Kaya muntik na ako mag-email sa Vantru. Kasi nga nagpi-freeze yung video natin. Ayan, so far okay na siya. So setup ko lang muna to guys, no? Kasi kanina default settings ko kasi ulit siya, kaya nawala yung mga sinetapan natin. Okay guys, so yun, na-setup na natin, Yan. So mamaya ipapakita ko sa inyo yung video quality nitong ating dashcam, no? Ayan, so 4 na camera yan guys, galing, no? Yan. Yan, share ko sa inyo yung video guys. So ngayon naman guys, i-connect ko yung phone natin dito sa ating dashcam using Wi-Fi mode. Yan, so hanapin ko lang yung version ng atin. Ito yung N5. So setup ko lang guys. Okay, so yun guys, na-detect niya na. Connect lang natin. So ito yung maganda dito guys sa camera natin, So madali tayong makakuha ng file galing dito papunta dito sa cellphone natin. Yung specs ng ating camera, Saka babanggitin ko na rin yung specs ng ating N4 Pro para may idea rin kayo. Kung ano ba yung pagkakaiba nila. Okay, so umpisahan natin guys dito sa ating dashcam natin na Nexus 5. Ito guys is built-in Wi-Fi na siya. Meron siyang night vision, parking sensor, 2.7K plus 1080p plus 1080p plus 1080p, tatlong 80p yun guys, 4 channel 360 recording. Tapos ang maganda rito guys, yung lens ng ating camera dito, ito yan is na siya, Sony Starvis 2 na IMX675 sensor. Tapos meron din siyang smart voice control, pre-app control. Pwede natin siyang downloadan sa cellphone natin. Actually meron ako nyan. Yan. So meron siyang apps, pwede natin kontrolin through Wi-Fi. Meron siyang dual system GPS, 24 hours buffered motion detection, 3.19-inch display, 3-axis adjustable G sensor, super capacitor. Tapos ang maganda dito guys, yung pwede natin ilagay na micro SD is up to 512GB. Ang maganda dito guys is automatic incident detection, built-in Wi-Fi na siya. So pag mayroong mga incident na nangyayari, automatic pwede nyo na i-grab agad sa cellphone nyo through Wi-Fi. So hindi nyo na kailangan tanggalin yung micro SD, lagyan nyo sa laptop nyo, So dito, gagamit na kayo ng apps, pwede nyo nang kopyahin yun. Tapos yun nga, again, meron siyang night vision, parking monitor. Ito naman guys yung parking monitor kapag yung nagpa-park tayo, halimbawa merong may lalapit na sasakyan natin or may lalapit na tao sa atin, once na na-detect nyo yun, automatic magre-record siya, Pero ito guys, take note lang, kailangan yung power nyo is naka-direct talaga sa sa cigarette outlet nyo. Kasi itong sa akin guys, once napatay yung makina, namamatay din yung yung cigarette charger ko. Pero mas maganda niyan, pwede nyo siyang i-direct na lang dun sa pinaka battery nyo. Maliit lang naman to, hindi naman siya kakait talaga ng napakalaking napakalaking memory. Kaya okay siya. Okay guys, so yun, connected na tayo, Yan, gumagalaw din yung video natin. Yan. So pag magkukuha lang tayo ng video guys, pipress lang natin tong gallery natin na to. Ayan. So nandiyan nakalagay yan.
Yan. So yung mga dati niyan guys, dati pa yan sa dashcam natin ano. Yan. Pero dito normally guys, dito siya pupunta. Yan. So pag may photo, diyan yung makikita. Dalawa lang yung photo natin. Then the rest is yung travel natin. Ayan. So yan, ito yung nagsiset up ako kanina pala. So yun guys, papakita ko dito sa screen natin yung recording ng ating front, likod at saka yung gitna natin. Okay? I hope na mag-enjoy kayo dito sa dashcam na to. So yun guys, no, check nyo itong audio recording ng ating Vantrue Nexus 5. So yan, pakita ko sa inyo guys yung sample video ng front, likod at saka yung gitna namin. Okay? So let's go! At isa pa rin kayo sa kagandahan dito, no? Pag nahihirapan kayo mag-setup dito sa pinaka dashcam natin, pwede nyong gawin dito sa cellphone natin, sa apps natin. Ayan, no? So yan yung mga settings ng ating dashcam, no? So marami yan guys. Kumbaga pag bumili kayo nang bahalang mag-browse niyan. Ayan, so nandyan lahat yan. Kung ano yung makikita mo dito sa dashcam natin, nandito rin yan sa ating apps. Okay? So yun. So ganun siya kaganda guys. Ha? Kami ngayon nagbablog si Daddy. Ayan. So yun guys, no. Pasensya na, medyo nagkaroon tayo ng error kanina kasi nga talagang hinanap natin kung ano yung problema ng camera. Kasi nagugulat ako kasi bagong-bago siya, nagfi-freeze yung yung pala sa kable lang ng natin sa likod. Kasi nung tinanggal ko to, siya agad, gumana siya, nawala yung freeze. So sabi ko, ang problema na to is yung cable. Kasi kasi guys, nung napansin ko sa cable, medyo mataba yung cable na to kumpara dito sa cable na isa, yung luma natin. Mas maliit siya ng konti. Kaya nag-rewire na lang ulit ako. Madali lang naman pinaikot ko lang naman siya doon. Okay? So yun guys, bago ko nga pala tapusin itong video na to, gusto ko lang guys i-share sa inyo sa mga nagbabalak bumili ng sasakyan dyan, pre-owned, brand new, any brand. Yan guys, punta lang kayo dito sa punta lang kayo dito guys sa Stampede Toyota. So hanapin niyo lang si RJ Recto, product advisor yan. Ang address nila guys is 2508 24 Avenue Northeast, Calgary. Ayan, so ilalagay ko rin dito guys sa video natin yung contact number ni RJ. Ayan, kaya guys, kapag gusto niyo bumili again ng mga brand new second hand na kotse, SUV, truck, nandyan lahat yan guys, hanapin nyo lang si RJ Recto. Okay? So basta papaskill ko dito guys sa screen natin, tsaka sa description ilalagay ko yung contact number ni RJ. Sabihin nyo lang guys na napanood yung vlog natin about dito sa dashcam. Yan, bibigyan kayo ng discount yan. Okay? So yun guys, dito ko natatapos itong vlog natin. I hope na nag-enjoy kayo. And yeah, hanggang dito lang. See you on the next one. Peace!